Ibinahagi ng aktres na si Sylvia Sanchez ang pahayag ng anak na si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde kaugnay sa pagkakadawit sa kaniya sa maanomalyang flood control projects. Makikita sa Instagram story ng award-winning actress at producer ang Instagram story naman ng anak na kaniyang nireshare. Sa isinagawang Senate Blue Ribbon Committee, isa ang pangalan ni Atayde sa nabanggit ng kontraktor na si Curly Discaya na mga kongresistang umano'y nabigyan ng komisyon sa kanilang flood control projects batay sa kanilang sworn statement. Matapos masangkot ang pangalan ni Arjo at mag-trending sa iba't ibang social media platforms, lalo na sa X, agad namang naglabas ng opisyal na pahayag ang mambabatas. Mariing itinanggi ni Atayde ang mga akusasyon laban sa kaniya. Samantala, binalikan naman ng mga netizens ang past interview ng ina nitong si Sylvia Sanchez sa mga vlog nila Corina Sanchez at Karen Davila. Dito buong pagmamalaki na ipinapakita ni Sylvia ang ilan sa anilang mga ari-arian na umaani ngayon ng pambabatikos, sabi ng ilan. Marahil katas ito ng mga nakuha di umano sa mga proyekto ng gobyerno na nababalot ng kontrobersya at mula sa pera ng taong bayan. Kay Sylvia Sanchez, alam mo Romel, sabi ko nga, sa panahon po ngayon ng social media, wala na pong ligtas. Lahat po tayo ay hindi na safe. Maging si Senador Jinggoy Estrada ay sinabi niya, wala nang safe ngayon. Anybody po pwede pong magbigay ng kanilang paghusga, ng kanilang opinyon at iniisip tungkol sa atin. Ang tanong na lang, depende kung saang bakuran nakapaloob yung maghuhusga, di ba? Ngayon po sa social media, tulad ng sinasabi namin, ito naman po ay naratibo pa lang ng mga diskaya na kailangan pang patunayan. Kailangan nilang patunayan na sangkot talaga si Congressman Arjo Atayde at si Tito Art dito sa lagayan, dito sa mga proyekto ng DPWH. Pero ano ang nangyari, Romel? Nako, eto na. Sila ang nakalagay ngayon sa mainit na pinag-uusapan ng sambayanan dahil kinalkal lahat ang mga interviews nila sa lahat ng social media, lahat sila mag-iina. Lahat ng mga pamoso, mga vlogger, talagang ayun ang mga punteriya ngayon, yung mga kayamanan nilang iplinong nila, ipinakita nila. Actually, ipinakita nila. Yun na. Hindi tayo kasi nakasiguro sa ating bukas. Kasi it's not promised. Hindi ipinapangako yan. Malay ba nila na ang pangalan pala ng kinatawan ng 1st District ng Quezon City ay makakaladkad sa pangalan ng lagayan sa mga proyekto ng DPWH? Wala silang alam dyan. Pero tulad ng mga diskaya, ang ginawa kasi ni Sylvia Sanchez ay nagpa-interview din siya kay Karen Davila at saka kay Corina Sanchez. Doon na naman ibinunto ng mga tao ngayon, nalambungan na naman yung interview ng nakapagdududang salita na kaya pala. Yan yun eh, ang hirap-hirap, di ba? Kung wala kang sinabi, kung wala kang interview, kung walang sinabi ang mga diskaya, tahimik dapat ang pamilya nyo ngayon. At isa pang tanong ko, Romel, itong si Maine Mendoza, nag-issue na naman ng kanyang napakahabang hanas sa Facebook. Ang ipinagtataka ko lang, napakaganda ng pagpapaliwanag. Ipinakita niya kung paanong sila ay may pera at hindi nila pinakikialaman ang pera ng taong bayan mula sa mga ibinabayad na buwis. Sinasabi nilang pinagpapagura nila ang kanilang mga pinagpupunta sa ibang bansa at financial shopping. Ang tanong ko, bakit walang nakakaunawa kay Maine? Ba't puro talagang bimbang ang inaabot niya? Ang ganda ng explanation niya. Ang galing niyang magsulat. Mahusay siyang gumawa ng script na alam ko naman bilang depensa sa kanyang asawa, sincero ang mga salita na nakapaloob sa kanyang paliwanag. Pero bakit sinasabi, you're so defensive? Of course, you will side with your husband. Mga ganon. Collateral damage lang si Maine Mendoza dito. Pero parang isinigaw na rin ng mga diskaya ang pangalan niya sa galit sa kanila ngayon ng mga bashers. Correct. Diba? Nakakalungkot lang, di ba, na yung kwentuhan nga na personal na kwentuhan natin, dapat, ano na lang to, minsan magsalita, okay na yon. Oo. Okay na yon. Okay na yun kasi na nagsasalita, mas lalalim,
mas marami pa silang sasagutin. Correct. Patuloy yan, tiwati-wayway yan. At saka si Sylvia, hindi natin sinasabi na mula doon sa lagayan sa DPWH ang kanilang kayamanan ngayon, yung kagandahan ng buhay nila. Hindi natin sinasabi yon. Magalit kayo sa mga Diskaya. Napakalinaw ng sinabi ni Ginoong Curly Diskaya na napaka galing, sabi niya, sa pagpa-follow up ni Tito Art at ni Arjo tungkol sa 60 million na lagay sa kanila dito sa proyektong ito. Huwag kayo magalit sa bashers. May pinagkukunan sila. May pinag-uugatan. Doon kayo magalit. I-demanda nyo ang mga Diskaya. Pero para sa amin, the burden of proof ay nandoon sa mga Diskaya. Patunayan nila kung totoo yan. Naratibo lang yan eh. Kwento-kwento lang yan. Hindi naman natin sinasabing totoo yan, di ba? Kaya dapat, yan ay kanilang patunayan. Ganun lang yan. Isang kwento pa lang ang naririnig natin. Napakaraming mga taong binangkit. So, aantayin natin sila bigyan ng chance para maipaliwanag naman nila ang kanilang kwento. Sabi ni Direct Franny Zamora, kasasagot ni Maine, lalo silang nasusunog. Totoo. Sa kasasagot, lalo silang nasusunog. Totoo yan. At eto pa, sabi ni Juris Dr. Channel, ayokong husgahan si Sylvia Sanchez dahil wala akong first-hand knowledge sa mga negosyo o yaman ng pamilya Atayde. Hindi ko rin masasabi kung old money talaga sila. Ang alam ko lang, marami akong kilalang old money sa Cebu na simple at hindi mayabang. Kaya siguro nga sa bibig talaga nahuhuli ang isda. Ulitin natin, kung walang interview, kung walang pagpapakita sa publiko ng kanilang mga kaginhawaan sa buhay, wala dapat ganito ngayon. Okay. Sabi ni Tita Julie Paras, napanood ko ang video, grabing mag-flex si Sylvia Sanchez sa yaman nila. Hindi lang pala sa Pilipinas ang ari-arian nila. Meron pa silang napakagandang bahay sa France. Kaya kaya ba nilang ipaliwanag yon? Kaya ba nilang ipaliwanag yon kung ipatawag sila sa Senate hearing? Makapagtaray pa kaya si Aling Sylvia? Nagtatanong lang po. Eto yun di ba? May nauugat merong hinihila pabalik. Nababack to you kayo. Bakit putak ka ng putak, Maine? Bakit umaaray ka? Nasapul ka ba? Hayaan mo yung asawa mo ang magpaliwanag. Isa ka pa, Sylvia Sanchez. Che, sabi ni Wating-Wating. Galit. Hindi, maunawaan natin yan di ba? Kung totoo man na nakakalula ang mga kayamanan ng mga Atayde sa mansyon, yate, front beach house at marami pang iba, sana nga mapatunayan, sabi ni Tita Nene Ulanday, okay, kung saan daw nanggaling. Sabi ni Dan Clavesillas, napakagulo na po. Huwag sana po tayo matulad sa Indonesia at Nepal na sakdal gulo at ang taong bayan na po ang nagbibigay ng parusa sa mga palagay nilang corrupt na mga politiko. Andon sunugin. Totoo to. Idagdag mo pa France. Nagre-revolutionary na halos doon. Ngayon, eto kay Obet Sapi nito. Tinext niya ito sa akin. Very true. Kaya nga po, bakit hindi ang asawa niya ang magpaliwanag? Halatang guilty sila. Yun nga palang pong batas sa Pinas, yung Republic. Ito. Yung ito muna yung una. Okay. Nabasa po namin yung napakahabang hanas ni Maine Mendoza in defense of Arjo Atayde sa FB. Sabihin na po natin na bibigyan natin sila ng benefit of the doubt. Pero guilty pa rin sila as far as simple living for government officials is concerned. Meron po kasi tayong batas na nagsasaad na government officials and employees and their families shall lead simple lives. Siguro nga po, simple life yung sobrang malimit nilang pag-out of the country na lumabas sa social media. Sobrang pasarap sila sa buhay habang nagdurusa. Ang mga constituents nila, lalo na dahil sa baha, konting delikadesa naman, magkaroon naman sila sana ng moral compass at sensitivity kahit totoong pera nila ang ginagastos nila sa frequent travels nila. Okay. Ayan na yon. Ang tinutukoy ni Obet Sapin, RA 6713 po. Ito po yung batas na nagsasaad, yung Code of Conduct
and ethical standards for public officials and employees. Dapat simple lamang, tulad ng mga pagpansin noon kay Jinky Pacquiao, kahit pa pinaghihirapan ni Pacman yung kanya ng OOTD, di ba? May nag-text sa akin, si Sylvia Sanchez daw, antinding bumili ng mga liadro sa Rustans noon. Yung liadro, yung pagkamamahal na pandekorasyon sa bahay. Okay. Sana lumabas ang totoo sa mga isyong ito. Sino ba ang sangkot at nagkamalat sa lapi? Hala, dahil ipako na yan sa krus. Lahat ng binili namin at kinain ay may buwis. Tapos, lulusayin lang pala ng mga buwitring ito, sabi ni Edeletada. Just my opinion, mas may kinalaman si Art kesa kay Arjo. He was once implicated sa mga sindikato, sabi ng isa nating texter. Hay, nako.